No? Kaya ho nag-umpisa at natapos sa text. Walang radyo. Ang isa pang nakakayamot ito, na-inform ang asawa, ang balo ni Kuya Boy, alas 9 ng gabi, napatay sila ng alas 12, na-inform sila ng alas 9 ng gabi. 9 hours, hindi alam ng asawa na namatay na asawa niya. Wala silang, in case of emergency, please notify. That is how they run this sordid incident. Kaya nga po, isa sa aming mayor na rekomendasyon ay linawin ng EDC kung ano nga itong mga protocols na ito. Kasi apparently, hindi nga malinaw kung paano nila in-apply kung meron mang ganitong mga protocols doon sa araw na iyon. Pati na rin yung operasyon ng militar, paano ito ikino-coordinate doon sa lugar, sa facility. Lalong-lalo na, malapit lang yung 19th Infantry Battalion, around 10 minutes drive paakyat, doon sa unang gate ng EDC, na pwede naman nilang madali yung koordinasyon dahil nandun lang sila sa vicinity. Totoo yun, lalong-lalo na dito sa mga researchers natin dito sa Institute of Biology, na kung saan ay meron din silang patuloy na mga research na kagaya nito. Kailangan malinaw para sa ating mga researchers kung ano ba ang protocol for security ng mga ganito bago sila pumasok sa field at pag-aralan yung kanilang dapat pag-aralan. Mahirap na papabayaan natin ang ating mga siyentista na pupunta sa field na hindi malinaw kung paano yung koordinasyon. At ayaw nating maulit yung ganito para sa iba pa yung nangyari kina Leonard at yung mga kasamahan din. Iba po pong katanungan. Once graduate ng UPROTC, itong platoon na to may be the killers. No? From the fact-finding mission, they killed 3 people on that day. They may be killers, but they are not stupid. Paano kung hindi sila stupid? According to the fact-finding mission, namaril sila na nakatayo. So, andun ho yung sila Leonard, namaril sila na nakatayo. When you are, yung mga may edad na sa inyo na nag-ROTC, what is the best position when engaging an enemy? Diba? Tuturo sa'yo MS-11, MS-12. Prone position, nakadapa ka. Or, at least nakasquat ka. Hindi ka tatayo na makipagbarilan na sinasabi mo na may communist threat at the opposite threats. Hindi mo gagawin yon. Hindi. Pwede nakatayo ka, magtatago ka sa puno, doon sa pinakita, iisa lang ang puno. So they started the firing standing up. Kasi nga, pinakita doon sa ebidensya na yung tama ng trajectory, nakatayo. Sasabihin, dumapa kami. Bakit walang sira doon sa undergrowth? Wala malinis yung ilalim. Kasi kung titingnan mo, nakita namin ng maliwanag, pinakita sa amin, the fact-finding mission was good enough to inform us beforehand. Nakita namin, hindi mo makikita yung kalaban pag nakadapa ka. Hindi mo makikita. May bushes, may plants. Nakasquat ka, hindi mo makikita. Kailangan nakatingin ka, nakatayo. So, they're not stupid enough to be standing na may threat na baka barilin sila. Self-preservation. Dapat, yuyuko ka na hindi nila ginawa. Kaya, walang crossfire. Walang military encounter from the evidence presented by the fact-finding mission. No? They shot the group for 15 minutes standing up.
Isa pang importanteng punto na hindi na namin na-mention kanina, ngunit kailangan masabi ngayon. Mula nung 4:30 p.m., kung kailan na-report ng military doon sa Chief of Police yung insidente, 4:30, alas 8 pa po ng umaga, nakarating doon ang SOCO team. At ang military, hindi sila pinapasok dahil ang sinasabi ng militar sa police ay may hot pursuit operations pang nangyayari. So mula ng 4:30, kung kailan opisyal na na-inform ang Chief of Police, ang PNP, hanggang alas 8 ng umaga the next day, hindi natin alam at ang militar lang ang may access dun sa lugar. Hindi natin alam kung ano ang nangyari, hindi natin alam kung ano ang natanggal. At ang SOCO team at ang Philippine National Police ay kailangan na lang ipaliwanag kung bakit hindi nila immediately preserve yung site. Nung pagdating namin, marami ng mga yapak, marami ng mga pumunta doon. Hindi din namin alam, except for the bullets, bullet marks that we saw, kung ano ang nangyari on the ground, doon sa lupa. Okay? Kaya importante na maipaliwanag ng mabuti ng PNP kung bakit hindi sila agad-agad pumunta doon sa lugar at sinecure bago pa makontaminate yung mga ebidensya at mga nakuha ng makikita doon sa lugar. So yung SOCO team report, actually, pagdating namin doon, ay hindi pa daw tapos. At hindi kami nakakuha ng kopya at hanggang ngayon ay naghihintay kami kung mayroon ng opisyal na kopya yung SOCO report. Kaya kailangan nating idagdagan yung ating panawagan para ilabas itong mga importanteng mga dokumento na ito para makita natin ang buong katotohanan doon sa lugar. Kaya yung mga rekomendasyon po namin ay nandoon sa direksyon na iyon.